Ibubroadcast sa atin ngayon. Anong pangangailangan natin kung bakit tayo napunta rito? Anong ipoprovide sa atin ni God kung bakit tayo napunta rito? So, naway, sa tuwing tayo pupunta ng panambahan, unang inaalis ni God, dapat alisin natin yung mga nasagabal sa ating puso, isipan, kaluluwa. Gawin lang magkaroon tayo ng joy. Sabihin natin sa sarili natin, ito'y araw na naman po ninyo. Ito'y may bibigay ko na naman po sa inyo. Kagaya kahapon, dahil sa pag-ipag-cover tayo ng tao to, ng supervisor namin, tinanggihan kong dispatch siya. Sinabi ko, sa araw na ito, lalabas ako. Alam niya yun, pupunta ako ng panambahan. So, hindi na niya ako napilit sa pag-cover tayo. Kasi, mas inuuna natin si God. Bagamat kailangan natin ng additional income, but si God ang magpo-provide. Now, balikan po natin yung sino nakakaalam doon sa bagong pelikula ngayon? Minsan, yes, there's it. Actually, kung yung artist na yun na magaganap doon, kung nasa kanya si God, hindi niya tatanggapin yun. Bakit? Kasi ipoportrait niya si Satan eh. So, once na pinag-portrait niya si Satan, tinatanggap na si Satan. So, binibigyan ng pagpapahalaga si Satan kay God. Now, once na gano'n ang ginawa niya, nakakahabag yung kaluluwa niya. Pinaunawa dito ni God na dapat tanggapin natin si God na ating Diyos na pagligtas. At hindi ito manggagaling sa atin. Now, balikan natin yung artistang nagkalap ng Passion of the Christ. Maganda to dahil napanood ko minsan ang patutuo nito. Nung in-over sa kanya to, pinag-isipan niya kasi nasabi niya doon sa hindi niya magagawa yung nagawa ni Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, tumingin mo na kagad sa kanya, pagiging Diyos, ni God sa kanya. Dahil siya pagiging tao. So, bagamat nung habang ginagawa niya ang Passion of the Christ, nagpaparamdam sa kanya ang Holy Spirit.
So, nararamdaman niya yung pag-ibig, Diyos, ni God, sa Kanya. Bakit hindi sinasabi ni God na wala makakagawa sa ginawa ko kapag tiligtas sa inyo? Bakit sinabi ni God, magagawa niyo ang ginawa ko bilang tao. Now, doon sa pag-portrait niya ng Passion of the Christ, naging born again siya. Tinanggap niya si God Jesus. At siya rin nagsabi na, huwag niyo akong sasambahin. Kasi siya, yun ang mukha niya eh. Huwag niyo akong sasambahin. Huwag si God Jesus niya, sambahin ninyo. Huwag ko. Kasi ako'y tao lamang. So, napaka-very positive. So, kung ipagkukumpara natin doon sa bagong pelikula niya, naway huwag na panoorin yun ng mga ang nakapanlungo kasi, ang social media ay dinaso na po ng social media ang kaisipan ng bata. May napanood akong video eh. Maliit na bata, binibidyo nila kung paano lumaban yung maliit na bata. So, 2 taon pa na nga ito. Tuwan-tuwan sila. Hindi nila alam na yung social media, tools ni Satan. About sa deception. About sa deception brainwash ni Satan sa masang katauhan. Kaya dapat nagagamit natin tamang paggagamitan yung social media. Malabanan natin ang gawa ni Satan sa atin. Kasi kung noon, ang noon ay Diyos-Diyosan noon ay literal na santo. Mga tao sinasamba. Ngayon na nagdagan na nag-improve na. Ganon ang mundo natin. Nag-improve na po siya. Ang technology ngayon ay isang malaking tools ni Satan. Technology. Nagagamit ni Satan about sa deception niya sa sangkatauhan. At makikita mo naman ito sa mga kabataan. Pagka sa matatanda, may napanood ako doon sa video, yung matanda babae na, huwag na natin sabihin, nakakarimaro yun. Umano siya yun. Ano may nakikipag sa kapartner. So, ganun kasama si Satan. So, hindi natin nalalaman na tayo biktima na pa ng pagiging sa deception ni Satan. So, na may ibabahagi sa atin si God. May nais ipabagit sa atin si God. Ang mensahe niya sa atin, ano ang nais niyo may provide sa atin ni God? Kung kayo pumunta rito, kung anong nais niyo may provide sa atin ni God. Una, ayun. Ang una po ay God provides a Diyo. Pagiging Diyo barapan ni God. Sa Diyo barapan Jaira ni God sa atin. Now, may babasahin na po tayo text message ni God. Genesis 22:6-8. And Abraham took the woods of burnt offering and lit it upon Isaac his son, and he took in his hand the fire and the knife, and they both of that together. 7. And Isaac spake unto Abraham his father and said, My father. He said, Here I am, my son. And he said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for burnt offering? Katanungan ni Isaac kay Abraham. And then Abraham said, God will provide. So, ang pinunta natin dito? Kaligtasan, pinaka-repes. And said, the lamb for burnt offering, my son, to so they went forward of that together. Pasalamat naman. Maraming salamat, Lord, sa pagkakatawa ito. Tinayunan naman po ninyo ako rito sa harapan, Lord. Karapatan ko po, hilingin po sa inyo, ang isinyo po ako ng Holy Spirit, manguna po sa akin. Lord, hayaan mo kalimutan ko pag-give tao ko po, Lord. Maging makatotohanan po ako sa pagbibigay ng inyong mensahe, Lord. Pangunahan niyo po ako ng Holy Spirit, Lord. Ang bawat kita ay babagit ito ay yung nais mo ng babagit po sa akin. Ito po ang samang po dahil pasasalamat po. Nagpila po sa pagsamba sa pangalan po ng inyong mahal na bugtong ng Jesus Christ. Mag-isa walang samang paggabay po ng iyong Holy Spirit. Amen and Amen. Now, tapo po tayo sa kanyang meaning of pride. Hello? Sa meaning of pride, laging handa na ibigay, gamitin, laging handa na ibigay o gamitin
Yun, laging handa, gamitin, available and anything nang hilingin. Provide. Ang una niyang ipoprovide sa atin, ano ang mga nais? Yeah. Ano ang mga nais niyang i-provide ni God sa atin? Sa pagiging totoong Christian natin, una, salvation. So paano natin ito mabasa at sabi nasa atin ang salvation? Gaya na sinatanong kanina ni God, anong pinunta niyo rito? Sa inyong panambahan, sa panambahan binigay ko sa inyo. Maraming hindi lingid sa ating kalaman na ang panambahan ay ginagawang pintuan sa pagpapatuloy ng paggawa ng kasalanan. O narito, tawag na naman. Pangalawa, tawag na salapi. At marami pang iba. So, dapat pupunta tayo ng panambahan kasi ang panambahan, pinauunawa ni God, isang hospital na kung saan ay pinagagaling po tayo at makilala po natin siya bilang dakila natin dakila natin tagapagligtas. Now, salvation, balik yung faith, kailangan hindi mawala sa atin ang pananampalataya and needs. And then, umpisa tayo sa simula. Salvation. Ayan. Pagpapalaya mula sa kasalanan at sa mga bunga nito na pinaniwalaan ng mga Kristiyano na dulot ng pananampalataya kay Kristo. At Kristiyanong Ebanghelyo ng kaligtasan para sa lahat ng sangkatauhan. Now, what is salvation in church? So, ayan, mga pangunahing mula sa kasalanan at sa mga bunga nito na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na dulot ng pananampalataya niya kay Kristo. So, ibig sabihin, matatanggap natin salvation kung tayo maniniwala na may Diyos sa ating buhay. Ang Kristiyanong Ebanghelyo ng kaligtasan para sa lahat ng sangkatauhan. So, malugod na pinaunawa sa atin. And then, what is salvation? Right and church. Mga pangunahin, kaalaman ng kaligtasan ng Kristiyanong ang kaligtasan at iniligtas o niligtas mula sa parusa ng pag-iwalay sa Diyos upang maligtas sa iyong kasalanan. Gawin ang tatlong hakbang. Ito ay humingi ng kapatawaran. Gawin sa iyong kasalanan, maging handang tumalikod sa kasalanan, doon naman ititiblis. Huwag nang babalikan ang anumang kasalanan ating tinalikuran at tanggapin ang ating Panginoon at tagapagligtas ay namatay para sa iyong mga kasalanan at muli na buhay na mabulit. Patunay, kung makikita niyo ang cross, wala nang image. Patunay na si Lord Jesus Christ may totoong Diyos na buhay sa atin. Si umakyat na sa amang hari. Iniwan yung cross. Yung cross ay palatandaan kung saan niya pinako ang ating mga kasalanan na hindi na dapat natin balikan pa. So, at doon pinaunawan ni Jesus Christ ang cross ay siya mismo isa tayo sa nagpahirap sa Kanya. Subalit, dahil nga sa pagiging provider niya, Jehovah Jireh, ibinigay niya ng kusa ang kaligtasan na hindi naman natin binigay sa Kanya. Ito ay pinaghirapan niya. So, hindi matatawaran ang binigay ni God na kaligtasan mula sa atin. Punta tayo sa amin sa ni God. Titus 3:5, hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng katwiran sa ating ginawa, kundi ayon sa kanyang awa ay iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng pagbubugas ng pagbabagong buhay at ang pagbabago ng Espiritu Santo. Kaya nga, maging makatotohanan po tayo sa paglapit natin kay God. Alalahanin po natin lagi, wala tayong itatago kay God. Nababasa ni God ang nilalaman ng ating mga puso. Hindi natin masasabi na ligtas tayo kung mananatili tayong malayo kay God. Kaya sabihin pa natin, araw-araw tayo nananampahan, araw-araw tayo nag-pray, nagbabasa ng Holy Bible. Sabi nga dito ni God, hindi magmumula sa inyo ang kaligtasan pagpus sa Kanya. Ang gagawin lang natin
ay paniwalaan may Diyos na buhay sa ating mga buhay. At talikdan ang mga idols. Naging high-tech na ngayon idols dahil sa technology. Pero magiging high-tech tayo kasi magkakaroon tayo ng third na panambahan. Di ba? Ganun si God Kaya pinaunawa ko talaga ni God na ang mundo natin ginagawa, deception na, prideful na po talaga. Kaya sabi nga ni God, maging watchful kayo. Salamat kay God at tinawag tayo rito sa kanyang panambahan. Ang lagi nating kahilingan, Lord, patuloy niyo kami i-convict sa inyong Holy Spirit ang kapag patuloy kami magpasakop sa iyo. Turn 180 degrees. Bagamat sinasabi ito, minanang kasalanan, imputed na kasalanan, at personal na kasalanan. Minanang kasalanan, hindi natin matatanggal yun. Kasi nandulo na sa atin yan. But yung imputed at personal na kasalanan, unti-unti natin mawawaksik. So, magitan ng turn 180 degrees. Pero unti-unti tayo makalaya sa deception, ilisitan. So, unti-unti tayo makakaroon ng pagpapakumbaba. Okay, God? Nakakalungkot doon sa mga ginagamit ni God. Hindi nila naunawa na yung may mensahe si God, mas parurusahan ko yung mga nakakilala sa akin, subalit patuloy na malayo sa akin. Kaysa doon sa hindi nakakilala sa akin. So, magiging trip-trip. Kung isang beses na parurusahan yung hindi nakakilala, magiging trip-trip po sa akin. So, kung tayo nagpapatuloy, kaya God papasakot, hindi sa lahat, ginagamit tayo rito sa pulpito, nag-preface tayo ng mga mensahe niya. Maging makatotohanan sana ang ating babanggitin. At ito na isa sa buhay ko talaga natin. Now, manahon sa gayon, ang ipoprovide sa atin ni God na kaligtasan ay mababa sa atin. So, ay po yan. Ang mga kasalanan, hindi po naman. Yes. And then, punta po tayo rito sa sunod. Punta po tayo dito, tungayan na po natin yan. Kasi napakarami po yung verse. Pero same ang meaning na napapagawa sa atin agad. Dito po tayo. Ayun. 1:4-6, sinabi sa kaniya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama kundi sa pamagitan ko. So malinaw po na si Lord Jesus Christ po lamang ang ating pagiging kaligtasan. Ba't hindi pwede po tayo mag-overtake sa amang ari? Baka malaglag tayo. Kasi pag nag-overtake tayo, baka mamaya malaglag yung overpass. So, dadaan tayo, ika nga sa kung may traffic light, daan tayo sa traffic light. Doon, si Lord Jesus Christ. Tanggapin muna po natin na si Lord Jesus Christ ang siyang tumubos sa atin na hindi naman dapat. Kasi tayo gumawa ng kasalanan ginusto natin But dahil sa pagmamahal ng Diyos amang Hari, ibinigay si Lord Jesus Christ sa atin. Bakit ibinigay? Kung babasa kayo ng Holy Bible, doon pinagsisihan ni Lord Jesus ng amang Hari kung bakit niya binuo ang tao. Dahil napagtanto ng Diyos amang Hari, naging garapan na sa kasalanan ng tao. Now naisip ng Diyos amang Hari, wag tuluyang mapahamak yung tayo. Kaya isinid niya ang si Lord Jesus Christ na maging tagapagligtas natin. Kaya yung batas ng Lord sabi ay applicable pa rin sa New Testament. Kaya sakop din po sila sa pagiging dakilang tagapagligtas ni God sa atin. Nakakahabag na doon sa mga Israelite na nagmatiga sila. On the spot, pinarusahan sila ni God. Kaya ganun din sa atin. Mas malala pa nga ngayon Kasi pinaunawa nga nila, naging prideful na po ang mundo ating ginagalawan ngayon. Nakakapanlumo. Kasi may napanood akong video, pinapalitan na yung pinapalitan yung tao. So, isang pang-insulto kay God. Kasi tayong tao, binuo niya sa kanyang image. Hindi pwede palitan. So, iyon ay pagiging isang prideful kay God. Now,
mga gawa at walang kaligtasan sa kaninuman sapagkat walang ibang pangalan sa silog ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaligtas. So, maliwanag. Focus natin ating puso at kaluluwa kay God. Mas masarap datingin. Lord, araw na naman ito. Ibig sabihin, makikipag-ugnayan naman po ako sa inyo. Actually, hindi lang sa loob ng panambahan dapat tayo nakikipag-ugnayan. Every millisecond sa ating buhay, si Lord ay nasa atin. Now, ang gustong-gusto ni Satan ay yung makaligtaan natin sila na makasingit sila sa atin. So, gaya nga kung mahina tayo kay God at nakaranas tayo ng kabigatan, pagsubok, on the spot, tinatalikuran natin si God. Gustong-gusto ni Satan yun ay tagumpay. Tagumpay ako sa iyo. Anong iba? Ang gumagawa ng kasalanan ay tayo mismo. Ujik ko lang si Satan. Ika nga, sikat demotion lang po si Satan sa atin. O sige, gawin mo yan. Now, tayo ang magkukontrol ng ating puso at kaluluwa at dila. Bakit hindi natin magkukontrol yun? Kung hindi natin hahayaan, paghahayaan tayo ni Lord Jesus Christ. Dahil nga, tayo ay tao lamang. Pagkot ang pag-ibig Diyos na buhay ni God sa atin ay mag-work. Kung tatanggapin natin siya na ating dakilang tagapag-bless na walang pag-aaninlangan, ika nga 200%. Now, punta tayo sa faith. Maraming sasabi na yung pinagagalingan ng faith ay sa ating sarili. Isang kasalanan kay God. Bakit pinaunawa ni God na si Lord Jesus Christ din sa atin? Kanino siya naniwala? Sa Diyos ang manghari. Ibig sabihin, nagtutulay. Ngayon, ang Ama natin, si Lord Jesus Christ, na nagbigay sa atin ang kaligtasan. Kaya, manggagaling yung pananampalataya natin kay Lord Jesus Christ, na kung saan ibinigay ng Diyos ang manghari kay Lord Jesus Christ. Ganon ang second form ng faith. Paano natin isasagawa ang faith? Malakas na paniniwala sa mga doktrina ng isang relihiyon, batay sa espiritual na paniniwala sa atin na patunay. Mga naulilang tao na nagpakita ng pinakamataas na pananampalataya. Ito yung mga sinaunang tao na ibinuwis pa nga nila ang buhay. Yung inati ang katawan, inilubog sa kumukulong tubig, apoy, pinuputan ng ulo. Yun ang sabi ni God magagawa ng tao yung nagawa ko. Di ba pinatay si God? Pinatay din yung mga pinagtanggol si Lord Jesus Christ. So sila maliligtas. Gaya rin sabi ni God, mas mapalad yung nagbubuwis ng buhay sa kapwa na walang pag-aalinlangan. Kung daspat, mayroong sila sa kanyang kaharian. Now, this faith is foundation. So, basahin na po natin Ephesians chapter 2 to 8 to 10. Sapagkat sa biyaya, kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito hindi mula sa inyong sarili. Sakto. Maging makatotohanan lang po tayo na magpasakop kay God. Wala na po iba. Napapaliwanag ni God, ito ay kaloob ng Diyos na hindi pamamagitan ng mga gawa upang walang makapagyabang sapagkat tayo ay gawa ng Diyos. Nilikha kay Kristo Jesus upang gumawa ng mabuting gawa kasi inihanda ng Diyos ng una para sa atin upang gawin. So, kikakibat ang pagsasagawa. Ipagsasagawa na hindi sa gawang makamundo. Kapag mapunta tayo sa place ni Satan. So, pag-ibig natin kay God ay mapunta sa pag-ibig kay Satan. So, dapat maliwanag po sa atin yun na yung ipapagawa sa atin ni God ay masunod po natin. Yun. Hello, nag-trigger. And then, yung maliwanag.
Hello? Hindi sa pamamagitan ng gawa upang walang makapagyabang. So, ito ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay God at sa pagsunod natin sa mga ipinag-uutos ni God sa atin. May isabuhay po natin. Hindi natin may isabuhay na sa pilitan. Kasi yung papasok yun, huwag kayo magkakaroon ng dalawang Panginoon. Ang isa, itatakwin. Ang isa, ay aakapin. Doon sa mensahe ni God, ay usaping kayamanan sa atin. At kung palalawakin natin, bibigyan tayo ng karunungan ni God. Lahat ng sangkap ng kasalanan nakapaloob doon sa mensahe ni God. Doon papasok yung idolize. So, but then, Hebreo, ngayon, ang pananampalataya, malakas para? Sige, lakas mo kuya. Ngayon, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa ating inaasahan at katiyakan sa hindi natin nakikita. Ito ay pinuri ng sinumang sinaunang tao sa pamamagitan ng pananampalataya ay naunawaan natin na ang sinuko ay nabuo sa utos ng Diyos. Kaya nakikita ay hindi ginawa mula sa nakikita. So, ibig sabihin, tayo ginawa ni Lord Jesus Christ na lang. So, hindi natin, kahit tayo magtatanong, tao ba gano'n? Ba't nagkaroon ng tao dito sa mundo ito? So, kikisyonin natin, sarili natin. So, paano kung ako nawala na? May buhay pa ba ako? Mauulit pa ba yung buhay ko? Yung mga ibon, hindi na mauulit yun. Dahil sabi ni Pastor Bernard, yung body jail, hindi na. Kasi may undas pa kasi di ba kamatayan. But, napaka-bliss po natin. Pag binigyan tayo ng second life. At second life, mapapasa atin lamang yan kung totoo magpapasakop po tayo kay God. Huwag po natin sasayangin ang mga oras na pinupunta natin sa panambahan. Pagbabasa ng Holy Bible, ang tanong nananambahan po tayo. Ang tanong, nagbabasa ba tayo ng Holy Bible? Nagbibilitig po ba tayo? Nagpipray po ba tayo? Ako dati hindi ako nagpipray, kaya naman sa prayer. Napagtanto kong mag-pray, nung hiniling ko minsan kay God doon, bilis din ako, napunta na ako ng Riyadh, ng Saudi. Sa 8 months na hindi ako nakapag-work, wala na akong ipakain sa anak ko Pinalalaman nila ako ng kapatid ko. So, nung na-is gone, bilis din ako. Gamitin nyo rin po ako na ma-share ko rin ang blessing. Yun pala, sa pagkakataon, so, may pangamaraan si God sa atin. Kaya, wag po natin babaliwalay talaga si God. Kasi nga, sabi nga ni God, hindi nyo pa hinihingi ibinigay ko na sa inyo. Patunay pa rin yan. Una kong work dito, extra income. Part-time job. Pangalawang araw yun, dahil mga ko dito sa Saudi. Pangalawa araw, nagkaroon ka ng part-time job. Wala ka naman ikaw. Yun. Ganun kayo posible. Ganun posible. Kaya walang posible sa atin. So, kung totoo tayo, nakikipag-usap, kaya kung totoo tayo, Lord, salamat, pinananahanan niyo na ako. Ipinumbit niyo na ako sa inyong Holy Spirit at tinanggal niyo na pagiging matigas na puso ko. Ginawa niyo na akong mamon. Alam mo yun ang pagiging mamon ko noon? Nagkaroon ng namutok-putok yung mga ugat, maliliit. Sobrang puyat. Parang puyat. Part-time job ka. Patuloy kayo nag-work. Ako ang gusto employer ng pulo Nagipasig. Hanggang na-stress, nagre-report ko ako na Kaya, kaya tama yung minsan hindi ka, magturo kayo nag-libis. Alagaan niyo sa sarili niyo. Ibig sabihin, maging libis lang yung, okay, tumutubad ka na pinagagawa ko sa'yo. Pero ingat ang kalusugan mo. Paano kapag patuloy ka? So, ganun ang revelation. Kung tayo ay tutuhan na nagpapasakop. Kaya God, yung hindi mo inaasahan, ay inasahan mo na. Yun. Naibigay sa ating kaagad-igad Kaya, huwag po lang, okay lang yan, patuloy naman ako ng bubuhay. Okay lang sa akin, manambahan, nagawa ng paman. Ang sabalik, patuloy na malayo. Okay, God. So now,
Hebreo 10:22, 23. Lumapit tayo sa Diyos ng may pagtapat sa puso at may yabong. Buong katiyakang dulot ng pananampalataya na winisigan ng ating mga puso upang linisin tayo mula sa makasalanang budi at hugasan ang ating katawan. Ang dalisay na tubig, manghawakan tayong hindi natitinag sa pag-asa ng ating ipinaghahayag sapagkat ang nangako ay tapat. Sino yung nangako? Si Lord Jesus Christ. Sino rin uli ang nangako? Ang Diyos ang mangari. Sino nagpupugay ng pangako sa atin? Ang Holy Spirit. So, silang tatlo magkakaugnay sa ating inaasam na kaligtasan. Si Lord Jesus Christ ang naglinis sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kung noon hindi pa tayo nabubuhay sa panahon ng mga Israel at mga Hudyo, pasalamat tayo sa Hudyo, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Bakit? Silang ginamit ni Lord Jesus Christ na ipagkalulog siya. At salamat doon sa pumatay sa kay Lord Jesus at pahirap. Dahil naganap yung yung kaligtasan na ibinigay sa atin ni Lord Jesus sa pamamagitan ng Diyos amang hari. So, ganun ang cycle. So, kaya tayo, salamat at hindi natin pinaghirapan yung kaligtasan natin. Kasi, magiging robot lang tayo pag hindi natin wala tayong kaligtasan. Ay ano na ito, yung walang kamatayan. Iyan na pong ginagawa ngayon. Napaka-prideful kung maano ka, malulungkot ka. Kasi napakasama na po talaga ng tao ngayon. Tao, papalitan mo ng robot, yung mga robot. Kung may papansin kayo, may dumaan sa Facebook world ko, yung si Lion, kinabitan nila ng ulo ng baka yata yun, o kabi. Totoo po yun. Kasi napanood ko yung broadcast. Isasagawa nila yung tao mismo. Ikakabit sa hayop. So, ganun kasama ang tao ngayon. Kaysa doon sa Old Testament. Kaya, mas mahirap ang parusa ni God sa atin. May lumapas po sa urgo. Yung mga elites, mga Illuminati, may underground building Nasa 100 floor yata yun Hindi nila alam, doon sila mismo malilibig. Once na nag-conduct na isagawa ni Lord Jesus Christ at rapture. On the spot, great tribulation. On the spot, lahat magkukulay. Yung gusto ni Elon Musk na punta sa Mars, ang Mars mawiwindang. Wala po tayong pagtataguan. Ang pagtataguan na naman po natin, pananampalataya. Kaya God, ang mensahe ni God, sa akin nalalapit na pagbabalik, marami kayong matutunghayan na hindi ka nais-nais sa inyong mga mata. Subalit, huwag kayong mabahala sa inyong matutunghayan. O diba? Sige nun, parusa ka dyan. Basta ako, nakatsurin sa'yo. So, iingatan tayo. Hindi God. So, ibig sabihin, okay na, nangyayari ang dapat mangyari na hindi natin nasa. Pero basta ako, nakatsurin sa'yo. Dahil yun, talaga ang nasa propesiya. Ni God, salamat sa propesiya ni God. Bakit? Pinararamdam po na ni God, nalalapit na po ang kanyang pagbabalik. Kaya natin sinasabi, Lord, come quickly. Paano ko nalaman yan? Last part ng Revelation. Yung huling binanggit ni God, ako'y magbabalik agad. Salamat sa promise ni God. Kaya, pinaunawa sa atin, ni God, baging makatotohanan lamang kayo sa akin. Nasa ngayon, hindi masaya ang binigay ko sa inyo, kaligtasan. At makakaroon kayo ng kaligtasan kung tatanggapin ninyo ang pananampalataya na ibigay ko sa inyo. Kaya na sinasabi ni God, hindi sa gawa tayo maliligtas. Naisip ko noon nung naging advocate ako, pinaunawa nila sa akin. Ang gawa ay hindi, ang mabuting gawa ay hindi makapagligtas sa mundo ko sinabi ko, Lord, naging matagumpay na akong maging advocate. Binigyan niyo na ako ng knowledge and wisdom. Lord, mas gusto ko nakatune mismo kayo. Nakatune mismo ako sa inyo. Para kayo ang mag-iingat sa akin na tuluyang kung matanggap ang kaligtasan na kumula ko sa inyo.
very powerful pag nagkipag-usap tayo. Kaya God, sabi nga natin, secret ang pakikipag-usap kay God. Ba't ang magiging outcome nito? Public. Bakit? Makikita na mga nakakilala sa iyo. Ang tao na ito may nagbabago. Ano nangyayari dito? Na-hypnotize yata. So, very positive po yun na magkakaroon tayo ng personal relationship kay God. Pero di pa paliwanag tambol naging Christian. So, personal relationship din in public, private. Tapos doon makikita, magiging public yung outcome. Salamat kay God. So, hindi pa huli po ang lahat sa atin. So, now, korito. Sapagkat tayo ay lumalakad sa pamagitan ng panampata, hindi sa pamagitan ng panay. Sakto yung kanina nabanggit natin. So, tune in lang po tayo kay God. Napunta tayo sa faith is our motivation. Para ways to deeply worship God. Yan. Paano magiging totoong pananampalataya kay God? Ayan. Serving and helping others humbly and love reflecting Jesus Christ. Ito yung pagtulong na walang hinihinging kapalit. Diyan, isa na-exhort ko na ito sa prayer meeting. Sharing your testimony and making disciple. Ito, pinakamahalaga. Once nagtatok tayo ng patutuo ito, dapat yung patutuo isinasabuhay po natin. Magiging bulaan tayo ng patutuo nito kung yung patutuo natin hindi nag-i-improve sa atin. So useless. Minamok natin sigahan. Ang tuwa naglisitan sa atin kung gano'n. Prayer, delete without ceasing. Kanina nag-pray ako doon sa room sa kabila. Ang namin, may makapag-concentrate. Kaya ako sa room niya, no? Pinapot ko ako na list that 1 hour. Dili ko po ginagawa po yan. Dati hindi ko ginagawa. Pero nakumbig ka na kay God, sa Holy Spirit, may nagkagard na sa'yo. Masarap matulog eh. Pero may nagkagard na. Salamat kay God sa Holy Spirit kasi every madaling araw, nanaginip ako na nakikipag-talk kay God. So, gising-gising po tayo. So, alam niyo ba yung pagtulog sa harapan ni God? Isang kasalanan. Kasi dapat maging gising ang ating diwa. Para maging makatotohanan tayo na si Lord Jesus Christ ang pinagtapok natin ito. Huwag po kayo tumisa. Hindi ako makapagbigay ng kaligtasan sa iyo. Makasalanan din po ako eh. Kaya yun din ang sinisig ko, ang kaligtasan. Now, worship through music is mga tawag to, mga music ministry. Yun. Kailangan natin lagi sila ipag-pray. Kasi maging makatotohanan sila magbigay ng makalangit na awitin kay God. Dahil ito ang pinakagusto ng Diyos Amang Hari. Ang mabigyan siya ng mga awitin makakapagbuod sa kanyang puso. At habang tayo nag-aawi, mararamdaman po natin ang presensya ni God. Yun nilalamig ka habang mainit. Yes. Tapos yung wala ka ng buhok, tumatay pa rin yung buhok mo. Nararamdaman ko nagkakabakit. Ganon si God. Pag-i. Wala na, natingin na. Ganon si God. So, salamat sa mga nag-present worship. Salamat sa nag-present worship, maging makatotohanan sila. Ibig sabihin, nakakarating yung makalangit na awitin kay sa Diyos ang Hari, kay Diyos kay sa Holy Spirit. And then, read and meditate this word healing, engaging with Him. Kaya kanya, ka-advise ko lang sa anak ko. Dahil, parang lumalayo siya sa kanyang totoo ina. Sabi ko, isang kasalanan pag tinapin mo ang iyong ina. Sabi ko, mawawala ako sa iyong tabi. Pero huwag mong isipin, huwag mong hangarin, mawala sa iyong siga. So, hanggat buhay pa ako, ipakita mo ang pagmamahal mo sa nagbigay ng buhay sa iyo. Bagamat hindi siya nag-alaga sa iyo. Kasi, sorry,
nasa batas ni God eh, mahalin mo ang iyong mga magulang. Kasi reflect yung kay God eh. Hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan kung hindi natin pamahalin si God. Gaya ng pagmamahal ni Lord Jesus kay sa Diyos Amang Hari. Kahit siya nahirapan, sinunod niya ang pinagagawa sa kanya ng Diyos Amang Hari. Ganon ang cycle ng pag-ibig na nagmumula kay God. Sa pag-ibig ng tao, maraming question eh. Nagagamit pa nga yan sa panglalamang sa kapwa. May usap eh. Ang salitang I love you ay punong-puno ng kasinungalingan. At ang salitang I love you, ito'y ginagamit para makapaglalamang sa tao. Pagkipagrelasyon, maling relasyon. Sino may mga maling relasyon dito? Kas? Kapag pinagpatuloy po natin, Diyos din sa pupunta natin dito sa panambahan. Kasi dapat, once na pumupunta tayo sa panambahan, pinawaksi natin yung nakasagaba. Alam niyo ba, lagi kong kailingan kay God, mabuo kami ng pamilya. Hinihingi ko ng kapatawa kay God, ang nagawa ko mga pagkakasala. Ba't at sabi ko kung hindi nito talaga kami hayang mabubaw, Lord, isip mo ko na tao makakapartner ko habang buwan na nasa kalagitnaan ng kayo. Hindi makakatuhan. But sabi ko, Lord, kayo po ang nakakaalam na makakabuti sa aking asawa, sa akin mismo, at sa aking hinihinging makapartner. Hindi ko yung kayo pwedeng pangunahan. Hindi ko kung tokay na Diyos. Pero hindi posible. Kung yung sa income nga eh, 2 days lang eh, binigay sa akin, hindi ko pahiningin. Nalaman ko na no, humiling na ako ng karagdagang blessing, makatulong sa kapwa nung ginagamit ko ng ROP. Nakakatulong, bago masabi ni God, bago i-broadcast ang nagagawa mo. Salamat kay God, tinuruan tayo, nataniman tayo ng pag-ibig sa kapwa. Sino may nag-work dito sa agency? Kumusta pa yung natin, mga OFW. So, yun po, Badel, naribang tayo. Ayun, needs. Kaya nga ng ating kapatira, kagabi, nawala sa prayer meeting. Kapatid, pagtutuo tayo kay God, walang makakadang. Pag-priority natin si God, walang makakagaya ng kids ni Pastora Irene about sa scope. Na ang dami natin pinapasan. Na once na piniga yung scope, Spanish? Hirap ka Spanish. At once na piniga, nagiging magaan, nawawala yung tubig. Kapag piniga mo, nawawala, lalong tumagaan. So, ibig sabihin, once tayo nagkaroon ng pagsubok sa atin, pagsubok ka lang, may Diyos akong malaking Diyos. Kaya hindi pwedeng maagaw yung na maagaw ng pagsubok na makapag-prayer ako, meeting sa'yo. Makipag-usap ako sa'yo. Gaya nga kanina, sabi ng Spanish. Piniga natin, tao tayo, diba? Ngayon, kung i-broadcast natin pag-ibig Diyos, bigat sa atin, tayo mismo at si God ang pumibigat ng kabigatan natin sa mga pinapasan natin. Kaya isa rin po ako. Yan. Abnormal lang po ang hindi makakaranas ng pagsubok. Kaya nga sabi natin, hanggat tayo nagpapatuloy kay God, ino-overtime po tayo ni God. Ay ni Satan. Kay God, binibigyan po tayo ng mga pagsubok na umiwalay tayo. Pero huwag natin hayaan mangyari ang dapat mangyari. Kasi ang tuwa lang ni Satan. Kaya sabi nga ni God, Tol, maniti, bigas. Pag iyon ang pinasok natin sa ating isipan, mapaglalabanan po natin ang lahat ng pagsubok na ibabagi sa atin. Kasi yan ang pinagbayagan ni God. Kasi sinusubok din tayo ni God at sinusubok din tayo ni Satan. Kung paano tayo maging matapat? Kaya pagsubok ka lang.
Ako may malaking Diyos. Sa madaling salita, ang pangangailangan ay isang bagay na kinakailangan para sa isang ligtas. Kung pinag-alayan na tayo ni Lord Jesus Christ, ang Holy Spirit, pasok tayo dyan. Matatag at malusog na buhay. Halimbawa, hangin, tubig, pagkain, lupa at tirahan. Habang ang gusto ay isang pagnanais, hilig mo bitiin kapag ang mga pangangailangan o kagustuhan ay sinusuportahan. Participatory, sila ay may potensyal na magiging pang-ekonomiya, pangangailangan. Kaya lang kung nagpatuloy tayo kay God, ang lahat ng iniling natin kay God, mapapasa atin. So huwag tayong magtiwala sa ating kakayahan. Useless po tayo. Sabi nga ni God, kung may mag-aalok ng tulong sa inyo, huwag niyo silang tatanggihan. Bakit? Sila'y ibinigay ko sa inyo. Ang kailangan natin gawin, magpakumbaba. Tanda po natin, napunta tayo sa lihat. Ang sabi ni God, lisanin mo ang iyong lupang sinarangan, pumunta ka sa malayong lugar, at ipapahayag mo aking mabuting balita. At ikaw ay ibiblis ko, iingatan ko, 10 ng iyong pamilya. Now, kung nag-give up tayo, isang bills ka, winala natin ang pagtitiwala natin kay God, nakakapanlumo. Kung ganoon, sayang po talaga ang mga oras na inilalagay natin dito sa mundo kung tayo patuloy na walang pagtitiwala kay God. Needs ang kailangan natin. So, gaya ng pagiging Jehovah Jireh ni God. Hindi mag-work ang pagiging Jehovah Jireh ni God kung mananatili tayo walang tiwala kay God. So, now, say support first. Masyado na naparami po yung ano ko. Kaya Pilipos. At tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Sa ating Diyos at Ama ng kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. So, yun, sakto. Huwag natin i-give si Lord Jesus Christ. Kasi ibibis at ibibis po talaga tayo. Magalit na tayo sa nagtutok rito, pero masakta na. Alam niyo ba, ang design God, ang aking salita ay magpapinalas. Masakit ito pag pinalas sa inyo. Now, kung tayo nagagalit sa nagtutok dito, hindi kayo nagagalit mismo sa nagtutok, nagagalit tayo kay God. Once na tayo nagalit kay God, hindi natin papayagan magkaroon ng kalayaan na pagmumula. Kaya God, ganun po pagpapaliwanag. Kaya salamat, tayo ay masasaktan sa minsan. Hindi God. Kaya isa na rin ako, kaya isa na rin po ako. Naalala ko tuloy, nag-visit ako sa isang GC. Akala niya, siya pinatutunguhan ko. Pinatutunguhan ko. Sabi ko, paliwanag ko, hindi lang sa'yo yan, kasama ako dyan. Kasi nasa proseso tayo ng pagbabago ni Lord Jesus Christ. Nasa proseso po tayo. Ang sabi nga ni Lord Jesus Christ, hindi niyo masasabi kayo malinis na. Ang makapagsabi na niya ay Diyos amang hari. Kahit siya hindi niya masabi. Malino ang mensahe ni Lord Jesus Christ ay Diyos amang hari ka ang makapagsabi niya. Bakit? Kung hindi tayo tutuloy kay Jesus Christ, hindi tayo makakapunta sa amang hari at hindi natin makakausap ang amang hari. Patuloy tayo makapasok sa kanyang kaharian. Lord, come quickly. Amen. Now, tapos, ito na po tayo. Salamat kay Pastor Ronald na-enhance po ako sa ganun talaga training. But salamat.
Isa yun sa pagpapakumbaba. Sabi nga nila, makinig kayo sa nakit sa inyo na mamuna sa inyo. Pero hindi pinali sa inyo, magtanong din kayo. Kasi tulungan. Kaya magtulungan kayo. So may ugnayan tayo sa isa't isa. Ano pa lang ako rito sabi yung hugot pa lang hugot. Marami pa akong kakainin bigas. But in God's grace, sana matatagay tayo niya ako rito. So, salamat po talaga. Kasi yun ang kailangan. Kaya huwag po natin alisin sa ating mga puso, isip, sa ating dila mismo, ang mag-declare. Ang dila natin nagagamit sa kasalanan. Mas maganda, gamitin natin ang dila natin sa totoong pakikipag-usap kay God. Kasi pag yun ang ginawa natin, humbleness ang may papakita natin kay God. Salamat sa iyo, anak. Nagagawa mo akong kausapin. Kasi kung malayo tayo kay God, na natin tayo sa makakapal ng mayabong na pride, kaya hindi tayo makapag-usap kay God. Kaya ang ginagawa ng mga katauhan ngayon, prideful. Ito, pinapalit na nga nila si God So, ang tuwa lang ni sila. Pero, nakakalungkot po talaga sila. Kasama natin sila sa prayer, buong mundo. Kasi ko kasama sila. Pag ako po nagtagto, prayer, fasting and prayer, dapat masulok ng mundo. Pinagpita. Okay? Sabi nga ni God magpanalangin kayo sa isa. Kasi naabot ni God bawat sa akin sa mga ng Lord. Sabi nga may nagsasabi na dito ako sa bansa natin para dito sa loob. No. Kahit saan tayo pumunta ng bansa, kahit sa Iraq tayo, iingatan tayo, hindi gas. Kung tayo may Diyos sa ating puso. So, kaya kahit saan tayo dalhin, ibibis tayo ni God, kaya kanina misay ni God, yun na, dadali ko kayo sa lupa na yung naaring yung pagdala sa akin. So yun, now, okay, ito po tayo. So, application na po tayo. Sinasabi sa atin ang Biblia at ibibigay ng ating Diyos ang bawat pangangailangan niya. Ayon sa kanyang kayamanan, sa kaluluhatian kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 4:19, kapag tayo ay may pananampalataya kay Jesus at namumuhay ng matuwid, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng isang maluwalhating buhay, kanyang pangalan. So, unang-unang kaligtasan. Yun ang isinisik natin Pangalalawang po yung pangangailangan. Ba't hindi natin magagawa yan kung hindi natin tatanggapin ang pananampalataya na nagmumula lamang kay God? Hindi natin pwede paghiwalayin yan. Gaya ng ni Abraham, kung matutunghayan nyo si Abraham at si Isaac, sinong sinunod ni Abraham? Ang Diyos ang manghari, si Lord Jesus Christ na nag-atas sa kanya na alay ang kanyang kaysa ng anak. Walang duda sinunod ni Abraham. Pangalawa, Revelation, ikot cycle, si Isaac. Kahit si Isaac, hindi nagreklamo kasi pala iaalay. Pagkos nagtanong siya, asan yung iaalay natin? Saktong mensahe ni Abraham, siga ang magpupubay sa atin. So, sino ang magpupubay ng kaligtasan natin? Kaya, magpakatotoo po talaga tayo. Tayo lang at si God ang nakakaalam ng nilalaman ng ating puso at hindi ang sino. Hindi ang pastor, hindi ang deacon, hindi ano pa ang katawagan ng panambahan makapagligtas sa atin. Pagod si Lord Jesus Christ lamang. Punto tayo ng pasakop kay God. Now, kaya na po tayo. Finally, be strong in the Lord and the strength of His might. Kapag may Diyos tayo, wala nang pang alalahanin pa. Ang hinihintay na lang natin, yung pagbabalik. Hindi ka. Nakakalungkot kasi may mga panambahan. Yung
although nausapan natin yung mga busy, pag-busy. Pero naiiba yung nagigihis. Kasi pagkakakitaan nila yung mga nanamba sa kanila. Nagiging billionaire po talaga. Pero nagiging billionaire sila dun sa apoy. Paano susunugin sila? Nakakapanlumo po sila. Pero ang kailangan natin, di mahuli ang lahat sa kanila. May pagkakataon pa sila magbalik doon ng tuluyan. Mapag-isip-isip na kung paano si King Saul ba yun? Yung mayaman. Solomon. Kung paano siya nag-isip. So, yun. Kaya po siya conclusion. So, sinunod niya ang kanyang ama, ni Isaac. Hindi siya nagreklamo. Pero nasa ipin ng pagsunod at pagmamahal at takot. Takot sa pagiging ama bilang tao. Dapat po kay Pastor Donald. Pastor Irene. Because under Tapos, takot natin kay God. Yes, napaganda yung takot natin kay God. Kasi magagawa ko talaga natin magpakumbaba at magpasakot sa Kanya. Kaya salamat at patuloy tayo natuturuan ng mga mensahe ni God. Ayan. Bilang konklusyon, magpakatatag ka sa Panginoon. Kuhanin mo ang iyong lakas mula sa Kanya at palakasin ang iyong loob sa pamamagitan ng iyong pagkakaisa sa Kanya at sa kapangyarihan ng Kanyang walang hanggang kapangyarihan. Isuot ang buong baluti ng Diyos para sa atin. Sakto tanongin ko yan. Baluti. Diba? Pag tumali, kaya kung may problema po tayo, huwag natin tatalikuran. Sige, kanino may mensahe. Hindi ka, harapin po natin. Amen. Kasi mapapagtagumpay po talaga natin. Kagaya may blessing ngayon. May mga blessing ngayon, mamaya magpapatuto. Natin-dismiss na po natin. Kaya magandang dismiss. Oh yes. Magandang dismiss kasi blessing. Amen. At mas magandang dismiss siya kaya nababawasan yung ikipre. Bilang sa kasama sa prayer. Kaya mas masarap ng kapanalingan tayo sa isa't isa. Alam ko kanina nabanggit nila doon. Pagiging totoong Christian. Salamat sa kataruan ni God. Pumatay. Napaka-buti talaga ni God. Hindi tinitingnan ni God kung gaano kakasama. Mas masama pa nga noon eh. Pero mas masama na ngayon. Naging high-tech na kasamaan ngayon. So, patuloy na po tayo kay God. So, now, ayan, alam po natin, maibibis na naman po tayo. Dapat huwag natin kakalimutan. Huwag nang dito sa loob ng kanyang sikat panambahan. Maging doon sa third panambahan. Maging sa labas ng panambahan. Every minute, seconds, Diyos na buhay, sigat sa atin. So, yun lang po. Glory to God. Maraming salamat.